May mga nilalang na sadyang mapanlinlang at mapanakit, kaya hindi tayo dapat maniwala at makipagpalagayan ng loob sa kanila, lalo pat kamatayan ang hatid nila sa ating buhay. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Clarissa, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aming magpinsan noong nagtrabaho kami sa taniman ng kalamansi ng aming tiyuhin. Taong 1983, kasagsagan ako nagtitinda sa palengke ng gulay kasama si Tia Anding. Samantalang ang kapinsan ko namang si Gio ay extra ang kargador at construction worker. Wala kaming maayos na trabaho at madalas ay kinakapos-kapos kami sa pagbabudget ng sweldo namin. Wala pa akong nobyo noong mga panahong yon, dahil hindi ako matipuhan ng mga kabinataan at kung kumilos daw ako ay parang lalaki. Nakatira pa kami sa probinsya ng Santiago at talagang mahirap din ang buhay. Kadalasan kapag hindi nakapag-aral ay kung ano lamang ang magiging trabaho. Minsan ko pang natanong si Gio kung kailan na siya magkakaroon ng nobya para naman makapag-asawa na siya. Ginawa lang niya biro ang mga tanong ko. Hirap na nga daw at maliit na sahod niya, pagkatapos ay magnonobya pa siya. Magastos magkaroon ng karelasyon, kaya kung maaari ay trabaho at sweldo ang prioridad niya. Isang araw ay may dumating na kartero na maraming dalang sulat. Ako ang naiwan sa bahay at pinag-abutan ako ng kartero. May natanggap akong sulat. Napakunot-noo ako at nagmula ang liham buhat sa lugar na tinatawag na Santa Marino, at pinadala yun ni Tio Elias na hindi ko naman nakikilala. Liham yun para kay Gio. Kahit napuno ako ng kuryosidad ay hindi ako nagtangkang magbukas ng liham at hinintay ko na lang siyang makauwi sa bahay. Malaki ang respeto ko sa pinsan ko. Sumapit ang hapon, dumating si Tia Anding kasama ang bunso niyang anak na si Eliza. Galing sa eskwelahan. Kasabay pa nilang umuwi si Gio. Kaagad kong binalita sa pinsan ko na may dumating na liham sa kanya galing kay Tio Elias. Ibinigay ko kay Gio ang sobre na may lamang liham. Tinanong ko sa kanya kung sino ang sumulat sa kanya. Wala kasi akong nakikilalang tiyuhin namin na may ganoong pangalan. Si Tia Anding ang sumagot sa aking katanungan. Kapatid pala niya si Tio Elias, kaso hindi ito madalas na bumibisita sa kanya at nasa malayo itong lugar, abala sa pagtatrabaho. Kahit noong nabubuhay pa si Tatay Alan ay wala siyang nababanggit sa akin tungkol sa iba niyang mga kapatid, maliban na lang kay Tia Anding, kaya hindi pamilyar sa akin si Tio Elias. Binuksan ni Gio ang liham. Napakahaba ng mensahe sa loob at napaupo pa siya sa upuan para basahin lahat ng mga nakalamang doon. Seryosong seryoso siya sa pagbabasa at halos magsalubong ang kanyang kilay. Natatawa na nga ako sa ekspresyon ng kanyang muka, kaya naitanong ko kung anong mga sinasabi ni Tio Elias sa liham. Nabanggit niya na nangunti ang mga trabahador sa malawak na taniman nito ng kalamansi, kaya kinakailangan niya ng mga panibagong trabahador. Kaya nagpadala ng liham si Tio Elias para pakiusapan si Gio na magtrabaho sa taniman ng kalamansi sa Santa Marino. Nangislap ang mata ko at nasabi ko kay Gio na malaking oportunidad yon kaysa sa magtiis siya sa pagkakargador sa palengke, pati sa pagtatrabaho sa construction. Mukhang mas malaki pa ang kikitain sa taniman ng kalamansi. Naisip ko pa na baka pwede rin akong magtrabaho para naman may iba akong mapagkakakitaan. Maliit lang din naman ang pasahod sa akin ni Tia Anding sa palengke, lalo na kapag matumal ang pagbebenta namin ng mga gulay. Medyo napaisip si Gio. Hindi siya kaagad nakapagbigay ng komento. Payo naman ni Tia Anding na posible nga na malaki ang pwedeng maipasahod sa taniman ng kalamansi. Malaking ektarya ng lupain ni Tio Elias at siguradong malakas ang bintahan ng kalamansi. Kaya wag na daw sana magdalawang isip si Gio. Sumabat naman ako at nabanggit ko na gusto ko rin sumama kay Gio dahil kailangan ko rin kumita ng malaki. Hindi naman habang buhay na pasweldo na lang ako parati ni Tia Anding.
Napasimangot siya at kaagad na tumutol sa akin. Sino na daw ang makakatuwang niya sa palengke kapag umalis pa ako? Sumagot si Eliza at nagkusa siya na tutulong sa pagtitinda sa palengke tuwing Sabado at Linggo. Bumuntong hininga si Tia Anding at sa huli ay pumayag na din naman siya. Basta daw ay bibisi-bisita kami kapag pwede kaming bumakasyon sa kanya. Pumayag na din si Gio at nagplano kami sa pag-alis patungo sa Santo Marino. Ipinangako namin kay Tia Anding na babalikan namin sila kapag nakaipon na kami ng pera sa pagtatrabaho sa taniman ng kalamansi. Parang nanay ko na rin si Tia Anding. Siya na ang nag-alaga sa akin noong namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Kaya naman hindi ko rin siya basta-basta maiiwan. Hindi na muna kami umalis ni Gio. Nagtrabaho kami at tumulong kay Tia Anding. Pagkatapos ay saka kami gumayak ng mga dala. Sinabi ni Tia Anding ang pasikot-sikot. Gayon din ang eksaktong lokasyon na kinaroroonan ng taniman ng kalamansi ni Tio Elias. Sa mga sumunod na araw ay bumiyahe kami at halos inabot na kami ng 5 oras. May kalayuan nga pala ang Santo Marino, base sa kwento sa amin ni Tia Anding. Pero kilala doon si Tio Elias lalo na ang malawak niyang taniman ng kalamansi. Pagkadating namin ay nakita nga namin sa malaking gate ang malawak na ektarya ng taniman. May isang lalaki ang nakakita sa amin sa loob ng taniman. Lumapit siya sa gate at tinanong kung sino kaming dalawa. Kaya nagpakilala kami, gayon din ang aming pakay sa pagpunta doon. Binuksan niya ang gate at pinapasok kami. Namangha kami sa malawak na lupain. Napakaraming puno ng mga kalamansi. Halos hindi ko mabilang. Mayroong hitik sa bunga at mayroon din namang walang bunga. Nagpakilala ang lalaki sa amin bilang si Mang Sergio. Katiwala pala siya sa taniman ng kalamansi. Habang naglalakad kami ay may natanaw akong isang lalaki sa di kalayuan na nakatayo sa tabi ng isang puno ng kalamansi. Simpatiko ang lalaki at nakangiti ito sa kanya. Naisip ko na baka trabahador yon ni Tio Elias, kaya ngumiti na din ako kahit hindi ko siya kilala. Gwapo ang naturang lalaki at sa tansya ko ay mukha pa siyang binata. Napakisap mata ako at bigla na lang siyang naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. Kinabahan ako at napatulala. Siniko ako ni Gio at tinanong kung anong nangyari sa akin. Bakit ako namumutla na parang nakakita ng multo? Sinabi ko sa kanya ay baka nalipasan lang ako ng gutom. Kaya kung anong nakita ko sa may puno ng kalamansi. Tinanong ko si Gio kung gaano kalaki ang lupain ni Tio Elias. At nasabi niya sa akin na inaabot ng napakalaking ektarya ng lupain ng taniman ng kalamansi. Hindi ko na nabanggit sa kanya ang tungkol sa nakita kong lalaki at baka guni-guni ko yun. Isa pa baka pagtawanan pa niya ako at isiping nalipasan ako ng gutom. Maya-maya ay may nakita akong mga ilang kubo sa paligid. Pagkatapos ay dumiretso kami sa isang bahay at kumatok sa pinto si Mang Sergio. Sinabihan niya kaming maghintay na muna sa pagbukas ng pinto at mayroon lamang siyang dapat gawin sa kanyang kubo. Nagpasalamat kaming dalawa at hinayaan na namin siyang makaalis. Maya-maya ay bumukas ang pinto. May lumabas na matandang lalaki na may hawak na shotgun na nakatutok sa amin ni Gio. Kabang-kaba ako at nataranta. Tinanong kami ng matanda kung sino kaming dalawa at anong kailangan namin sa kanyang taniman. Pinahinahon siya ni Gio. Nagpakilala ito, pati ako, kaya kumalma ang matandang lalaki. Ibinaba niya ang shotgun. Binatang-binata na daw si Gio. Halos hindi na daw niya ito makilala. Humingi siya ng pasensya sa kanyang inasalat. Niyaya niya kaming pumasok sa loob ng bahay. Pinagbitbit pa niya kami ng mga dala naming bag. Nalaman ko na siya pala si Tio Elias. Mabait at magiliw naman pala siya sa bisita. Siguro ay talagang tiniyak muna niya na hindi kami masasamang taong labas. Napamulagat ako sa malaking bahay at mga antigong gamit. Mukhang may kaya sa buhay si Tio Elias. Malayong malayo sa uri ng pamumuhay ni Tia Anding sa probinsya. Nakarating kami ni Gio sa may sala at nandoon ang isang matandang babae, pati ang isang dalagat binata.
Lumapit at bumati si Gio sa matandang babae at saka siya nagmano. Nagpakilala siya dito at isinama niya ako sa pagpapakilala. Nalaman ko na ang matandang babae pala ay asawa ni Tio Elias. Siya si Tia Rebecca at ang kanilang mga anak ay sina Sebastian at Helena. Sinamahan kami ni Tio Elias sa magiging silid naming magpinsan at doon inilapag namin sa loob ang aming mga bagahe. Pagkatapos ay niyaya na niya kaming makapaghapunan. Naisip ko na malapit na nga palang gumabi, kaya naghanda na rin sila ng makakain. Nagsalo-salo kami sa hapagkainan. Masayang masaya si Tio Elias na nakarating kami sa Santo Marino. Ang totoo pala ay kakaunti na ang kanyang mga tauhan sa taniman ng kalamansi, kaya nagpapasalamat siya na dumating kami. Panatag din ang loob niya dahil mga pamangkin niya kami. Tiwala siya sa mga kakayahan naming magtrabaho. Nabanggit niya sa aming mayroong namiminsalang aswang sa taniman ng kalamansi at may napatay na din at nasugatan ng mga trabahador. Kaya ang iba sa kanila ay umalis at humanap ng ibang trabaho. Hindi lamang pala sa taniman ng kalamansi, partikular pa mismo sa Santo Marino. Gumagamit ng mahika at tagabulag ang mga aswang upang hindi sila makilala ng mga tao. Para sa ganoon ay madali nilang mapapatay ang mga biktima. Yun ang dahilan kung bakit parati na niyang daladala ang kanyang shotgun kahit saan siya magpunta. Minsan na palang may nakapasok na malaking asong itim sa taniman na nakapatay ng isa sa kanyang mga trabahador. Mabuti na lang at napaputukan niya ang malaking aso at mabilis itong nakatakas. Kung hindi ay baka napatay pa ang 3 pang trabahador. Pinaniniwalaan niyang aswang ang naturang malaking aso. Medyo kinilabutan kaming dalawa ni Gio pero minabuti na muna namin kumain ng masasarap na inihaing pagkain ni Tia Rebecca. Maya-maya ay hindi na ako nakatiis at isiniwalat ko na sa kanilang lahat ang tungkol sa gwapong lalaking nakita kong nakatayo sa may tabi ng puno ng kalamansi. Pagkatapos ay bigla itong naglaho. Inisip ko talaga na guni-guni ko lang yun. Pero nabanggit sa akin ni Tio Elias na posibleng aswang ang lalaki. Mabuti na lang daw at hindi ako natitigan sa mata. Nasa mga titig ng aswang ang kanilang mga kamandag upang mahipnotismo ang isang tao at mapasunod sa kanilang mga gusto. Bigla akong nanghinayang at nadismaya. Gwapo talaga ang nakita kong lalaki. Kahit naman para akong tibo kong kumilos ay puso pa rin naman akong babae na marunong humanga at magkagusto sa isang lalaki. Lumipas ang ilang minuto ay nagkaroon ng diversyon ng usapan. Napunta naman sa uri ng trabaho namin ni Gio sa probinsya, pati na rin kay Tia Anding. Gusto sanang magbakasyon ng pamilya ni Tio Elias sa kasunod na taon sa aming lugar para makasalamuha ang kapatid, pati mga anak nito. Matagal-tagal na din hindi nakakabisita si Tio Elias kay Tia Anding at nasasabik talaga siya na makasama ito. Masaya kami ni Gio kung matuloy man sila sa pagbabakasyon. Pwede na rin kaming magsagawa ng reunion kung sakali man. Natapos ang aming pagkain, tumulong kami ni Gio sa paghuhugas ng mga pinagkainan at kasunod nun ay kinausap kami ni Tio Elias na dapat ay maaga kaming magising sa kinabukasan dahil magsisimula na kaming magtrabaho sa taniman ng kalamansi. Ipapakilala din niya ang mga natitirang trabahador, gayon din ang mga kubo na kanilang tinitirahan. Tumango kami bilang pagsang-ayon kay Tio Elias at pagkatapos ay dumiretso na kami sa kwarto. Hindi na namin namalayan ang oras at pagkahiga namin sa kama ay naipikit na namin ang aming mga mata sa sobrang pagod sa malayong biyahe. Nagising din kami ng maaga, siguro ay namamahay pa kami o sabik na kaming makapagtrabaho. Bumangon kami at inayos ang kama bago kami lumabas ng kwarto. Bumulaga kami sa may kusina at nakita naming abala sa paghahanda ng mga pagkain si Tia Rebecca. Katuwang ang isa pang matanda na mukhang kasambahay. Bumati kaming magpinsan at nabanggit naming maaga pala silang nagising. Napangiti si Tia Rebecca. Ganoong oras daw talaga sila nagigising para maghanda ng almusal. Marami daw kasi silang aasikasuhin hanggang hapon. Naisip namin ni Gio na masisipag at maaagap pala ang mga tao doon.
Mukhang hindi pwede ang tatamad-tamad lalo pat araw noon ng Lunes. Ibang-iba sa buhay namin sa probinsya pero tiyak kaming masasanay din kaming magpinsan sa ganoong araw-araw na pagsasanay sa trabaho. Mabilis kaming kumilos ni Gio pagkatapos naming makapag-almusal. Naligo at nagpalit kami ng damit sa lumabas ng bahay. Bumungad kaagad si Tio Elias at sinamahan kami sa ibang mga trabahador. Ipinakilala niya sa amin si Mang Sergio at asawa nitong si Aling Lydia, nakatiwala sa taniman. Anak nila si Benjamin na mukhang mas matanda ng ilang taon kay Gio. Trabahador din siya kasama sina Sara at Rodolfo, na mukhang mga kaedad ko lamang. Sa isip ko ay madali ko silang makakasundo sa aming pagtatrabaho sa taniman ng kalamansi. Sila na lang pala ang mga natitirang trabahador sa taniman ng kalamansi, kasama kaming dalawa ni Gio. Kahit naman daw kakaunti kami ay mapapagtulong-tulungan naming makabunga at makabenta para naman lumagong muli ang negosyo. Nag-umpisa na kaming magtrabaho at tinuruan kami ni Tio Elias pati ng mag-asawang katiwala kung anong dapat naming gawin sa maghapong yon. Medyo nakakapagod at hindi pa kami sanay pero naaliw naman kami dahil mababait at palakaibigan sina Benjamin, Sara at Rodolfo. Sa sumunod na araw ay nagulat kami nang biglang may dumating na dalawang binata. Dati na pala silang nagtatrabaho doon. Nakilala namin ni Gio bilang sina Edgar at Luis. Medyo natakot pa ako noong mapansin ko na kamukhang kamukha ni Luis ang naturang lalaki na nakita ko na nakatayo sa may tabi ng puno ng kalamansi. Pero pinilit ko na lang sa sarili ko na baka kamukha lamang niya yun. Gwapo at talagang simpatiko si Luis. Noong makilala namin siya ni Gio, ay madali naming nakasundo kaso ay medyo nainis sa kanya si Mang Sergio at Aling Lydia. Malaki pala ang atraso nito kay Benjamin. Nagkaroon na pala ng problema si Luis sa pagtatrabaho kay Tio Elias, kaya pala tinanggal siya at napadamay pa si Edgar. Naging tamad sa trabaho si Luis at ang matindi pa ay palihim nitong nililigawan si Helena, na noon ay nakikipagmabutihan na kay Benjamin. Siniraan ni Luis si Benjamin kay Helena kaya lumayo ang loob nito sa binata at hindi sila nagkatuluyan. Nag-away pa noon sina Luis at Benjamin kaya pinalayas ni Luis sa taniman ng kalamansi. Wala na naman kay Benjamin ang lahat at napatawad na rin niya si Luis. Kaya nang magkita sila ay maayos naman silang nagbatian. Nag-usap ng masinsinan sina Tio Elias pati sina Edgar at Luis. At matapos ang ilang sandali ay nagtungo sila sa taniman at nag-umpisang magtrabaho ang dalawa. Tinanggap ulit ni Tio Elias ang kanyang dating trabahador. Wala namang naging problema noong maghapon at makita ko na mas naging malapit pa nga kami ni Luis. Tinutulungan niya ako sa pagsasalansan ng mga bunga ng kalamansi sa malalaking basket. Hindi ko naman binigyan ng mali siya ang kanyang pagtulong sa akin. Mas pabor pa nga kasi mabilis siyang kumilos at natapos kaagad ang aming trabaho. Kinagabihan ay nagbantay kami nila Gio, Benjamin kasama si Helena. Siniyasat naming mabuti ang taniman ng kalamansi nang bigla kaming may nakitang malaking itim na aso. Tinapatan namin ng flashlight at laking gulat namin na nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, saka naglalaway ng malalapot. Umangil ang malaking aso at akmang susugod sa amin. Sumigaw at kumaripas ng takbo si Helena papunta sa kanilang bahay. Biglang lumabas si Tio Elias na may dalang shotgun at bumalik sila ni Helena kung saan kami matatagpuan. Naglabas ng itak si Benjamin at naglabas naman ng kutsilyo si Gio. Mabuti na at may nakuha akong matulis na patpat. Mabangis ang malaking aso at gusto kaming sagpangin. Tinaga ito ni Benjamin sa may tagiliran pero mabilis na nakailag. Lumundag ang aso at bago pa ito makarating sa aking kinatatayuan ay hinampas ko ang mukha niya ng patpat. Bumagsak sa lupa ang malaking aso, ngunit malakas pa rin itong nakabawi. Bumangon at kumaripas ng takbo. Nagpaputok si Tio Elias ng kanyang shotgun pero hindi tinamaan ng malaking aso. Hinabol namin pero bigla na lang itong naglahong parang bula sa maraming tumpok ng mga kalamansi. Bumalik na kami sa bahay samantalang si Benjamin ay nagtungo sa loob ng kubo.
Nagpapasalamat naman kami at walang nasaktan sa aming lahat. Kinabukasan, laman ng usapan namin ang nangyari sa nagdaang gabi. Palaisipan pa rin sa aming lahat kung paano nakapasok ang itim na asong pinaniniwalaan naming aswang sa loob ng taniman ng kalamansi. Samantalang sa pagkakaalam ko ay takot ang aswang sa kalamansi. Sinabihan kami ni na Edgar at Luis na mag-iingat dahil maraming naglipa ng mga aswang sa Santo Marino. Posibleng may galit ang aswang kay Tio Elias, kaya ito mapangahas na pumasok sa loob ng taniman. Pinayuhan ako ni Luis na wag munang sumama sa pagroronda at pagbisita sa mga taniman ng kalamansi at hayaan na lang ang mga kalalakihan. Baka daw makasama pa sa akin at mapahamak pa ako. Sinabi ko naman sa kanya na wala sa aking masamang mangyayari dahil kaya ko ang sarili ko. Hindi ako mahina katulad ng ibang babae, saka alam ko na puprotektahan ako ng aking kapinsan. Pero sa loob ko ay kinilig talaga ako sa malasakit sa akin ni Luis. Ramdam ko na talagang nag-aalala siya sa akin bilang kaibigan. Maya-maya ay kinumusta ako ni Tio Elias at nasabi ko naman sa kanya na maayos ang kalagayan ko. Hindi ako nasaktan sa engkwentro noong nagdaang gabi. Hindi pa man lang kami natatapos mag-usap ay nasulyapan ko sina Benjamin at Helena na nag-uusap. Hindi ko malaman kung mayroon pa ba silang natitirang pagtitinginan sa isa't isa. Pero ang lubos kong ikinagulat ay ang biglang pagdaing ni Benjamin na sumasakit ang kanyang tiyan. Nag-alala si Helena at tinawag niya si Tio Elias. Pagkalapit nito ay biglang bumagsak sa lupa si Benjamin at nawalan ito ng malay. Halos nagkagulo na kaming lahat at naisipan ni na Tio Elias, Helena, pati mga magulang ni Benjamin na dalhin sa pinakamalapit na ospital upang masuri ng doktor. Mabuti na lang at mayroong truck si Tio Elias. Doon nila isinakay si Benjamin. Si Mang Sergio ang nagmaneho at sumama din ang kanyang asawa pati si Helena. Nagpatuloy naman kami sa pagtatrabaho. Sumapit ang takipsili may bumalik sa bahay sina Tio Elias at Helena. Samantalang ang mag-asawang Sergio at Lydia ay nagpaiwan sa ospital. Ibinalita nila sa amin na walang nakitang sakit ang doktor. Posibleng nahanginan o may nakaing hindi maganda si Benjamin kaya niresitahan na lang ito ng gamot. Kapag umayos na ang pakiramdam nito ay saka pa lang siya palalabasin sa ospital sa kasunod na araw. Medyo gumaan ang pakiramdam namin ni Gio. Magaling makisama si Benjamin. At parang kapatid na rin ang turing namin dito. Kaya ipinapanalangin namin na sana ay bumuti ang kalagayan nito. Kinaumagahan sumama kami ni Gio kay Tio Elias sa ospital para makabisita at makamusta ang kalagayan nito. Pero nanlaki ang mga mata namin at kinilabutan kami ng matagpuang nagsusuka ito ng dugo. Hindi naman ganoon kadami pero kita naming namimilipit ito sa sobrang sakit. Sinabi ni Aling Lydia kay Tio Elias na kung maaari ay ilabas na nila sa ospital si Benjamin. Wala naman daw nagagawa ang doktor para mapagaling ang kanyang anak. Baka doon pa mismo sa ospital ito matuluyang mamatay. May kakilala siyang manggagamot na pwedeng sumuri kay Benjamin at malapit lamang yon sa ospital. Wala na namang nagawa si Tio Elias dahil base sa mga sinabi ng doktor sa kanila sa nagdaang araw ay wala siyang makitang kakaiba kay Benjamin. Kaya pumayag na itong ilabas sa ospital. Dinala si Benjamin sa bahay ng albularyong si Mang Regalado. Nalaman namin na ginamitan pala ito ng mahikang itim ng isang aswang. Malapit lang ang aswang na gumagawa sa kanya nito upang maghigante. Mayroong binibigkis sa bewang niyang pulang tali na mayroong kulay itim na pendant sa gitna. Siguradong darating daw ang araw na lalapit sa kanya ang mangkukulam na aswang at aalisin ang nakabigkis sa kanyang bewang. Sa pagkakataong nangyari yun, ay kailangan niyang lumaban bago pa siya nito mapatay. Tumigil ang pagsusuka ng dugo ni Benjamin at kahit paano ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Pagka-uwi namin sa taniman ay kinumusta siya ng mga trabahador, lalo na sila Edgar at Luis, na ganoon na lang ang pag-aalala. Nang malaman nila na mabuti ang kalagayan nito, ay masayang-masaya sila sa balita. Kaso ay nagbago ang pakikitungo niya sa iba naming katrabahador.
Naging mapagmatsyag at mapagduda siya lalo na kina Edgar at Luis. Hindi siya basta kumakain ng mga dinadala ng mga itong kakanin. Pakiramdam niya ay isa sa kanila ang mangkukulam na aswang na gustong pumatay sa kanya. Bagamat ganoon ang paniniwala niya, ay maayos pa rin naman kaming nakisama kina Edgar at Luis. Mas naging malapit kami sa isa't isa ni Luis hanggang sa malaman ko na mayroon pala siyang espesyal na pagtingin sa akin. Hindi naman tumutol si Gio at Tio Elias noong ligawan ako ni Luis. Basta't paalala lamang nila na huwag kaming lalagpas sa limitasyon. Isang hapon, nagkayayaan naman kaming mag-inuman ni Sara, Benjamin, Rodolfo, Edgar at Luis. Pati kaming magpinsan sa kubo ni Benjamin. Nagpunta sa bayan sina Mang Sergio at Aling Lydia para dumalo ng graduation ng kanilang bunsong anak. Inabot na kami ng gabi sa pag-iinuman at nakaidlip na sina Sara, Edgar at Rodolfo sa papag, samantalang si Benjamin naman ay medyo tinatamaan na din ng alak. Tumabi na siya sa mga kasamahan namin at saglit na umidlip, pero lumapit sa kanya si Luis at ginising siya kaya napilitan itong bumangon. Paubos na ang pulutan namin at nagkusa si Luis na magluto ng aming panibagong pulutan, samantalang si Gio naman ay pumunta sa palikuran para umihi. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Luis mula sa kusina at may dala siyang papaitan at sisig. Umuusok-usok pa at talagang malinamnamang amoy. Tumabi siya sa akin at niyaya din si Benjamin na kumain. Tumikim kami ng mga nilutong pagkain na talagang asikasong-asikaso ako ni Luis. Sinubuan pa niya ako ng sisig. Pala ko na sanang sagutin noong gabing yun kaso nag-aalangan ako at medyo nahihilo ako at lasing na din ng iba naming mga kasama. Maya-maya ay nag-alala na ako at mahigit kalahating oras na ay hindi pa bumabalik si Gio. Malamang ay nakatulog na siya sa palikuran, dulot ng antok at kalasingan. Saglit akong nagpaalam kay Luis para puntahan ang kapinsan ko pero nagulat ako nang bigla siyang bumulaga. Tinanong ko siya kung bakit natagalan siya sa palikuran. Nabanggit niya na tinawag siya ng kalikasan. Saktong dumating din si Benjamin at biniro pa sa ni Gio na baka daw nakatulog na ito sa dami ng isinuka sa palikuran at di ka agad nakabangon. Napasimangot si Gio at sinabing hindi pa siya lasing at matino pa ang kanyang pag-iisip. Tumingin siya sa akin. Binalaan niya ako na tumigil na sa pagkain ng mga pulutan dahil bahalak akong yang gawin ni Luis. Kitang-kita daw niyang hindi karne ng hayop ang mga pulutan, kung hindi mga karne ng tao. Napakunot ang noo ni Benjamin. Hindi daw yun magandang biro pero seryoso si Gio sa kanyang sinabi. Pinagdidiinan niyang aswang si Luis at posibleng ito pa ang kumulam noon kay Benjamin. Hindi ako makapaniwala na masasabi yun ni Gio kay Luis. Tumayo si Luis at sinabi niya sa akin na wag maniniwala kay Gio. Gusto lamang siya nitong siraan sa akin para hindi kami maging kasintahan. Matagal na daw niyang pinagtitimpihan ng pinsan ko pero sumusobra na daw ito sa panghuhusga sa kanya. Pinaparatangan pa siyang aswang. Napapaluha na ako at pinagtaasan ko ng boses si Gio. Hindi na magaganda ang mga sinasabi niya laban kay Luis. Nakipagsumbatan ako sa kanya. Wala siyang karapatang panghimasukan ng buhay pag-ibig ko. Alam kong mabuting tao si Luis at mali ang mga iniisip niya dito. Wala siyang pakialam kung maging nobyo ko si Luis. Isa pa, wala naman itong ginawa sa kanyang masama para paratangan siyang aswang. Makikipag-away na sana ako kay Gio, kaso bigla siyang sinuntok ni Luis. Gumanti si Gio at sinipa siya pagkatapos ay sinuntok sa may tagiliran. Lumikha yun ng ingay at nagising sina Sara, Rodolfo at Edgar. Inawat silang dalawa ni Benjamin pero hindi tumigil si Gio. May inilabas siyang 2 piraso ng kalamansi na mabilis na ipinatak sa sisig at papaitan. Pagkatapos ay dinampot niya ang 2 basong tubig at ibinuhos sa aming mukha ni Benjamin. Nagulat ako at halos sumabog ang puso ko sa sobrang kaba pagkakita ko sa sisig at papaitan na naging mga mata, tenga, ngipin at buhok ng tao. Masaksihan namin lahat ng parte ng katawan ng tao ang ipinapakain sa amin ni Luis.
Napailing si Luis at tinanong niya kay Gio kung paano ito nagawang malabanan at makontra ang taga-Bulag. Tumugo ng pinsan ko at sinabing tinuruan siya ng albularyong si Mang Regalado kung paano labanan ng taga-Bulag sa pagkain. Pagkatapos nun ay pilit niyang pinaamin si Luis na totoo ngang aswang ito. Bukod pa doon, ay pasimple pala niyang nakita na palihim nitong tinatanggal ang bigkis na panali ni Benjamin sa bewang. Mabuti na lang daw at nagsalita siya ng malakas na nagpaalam ng pupunta sa palikuran. Nakuha niya ang atensyon ni Luis at tumigil ito sa kanyang ginagawa bago pa nagising si Benjamin. Sa pagkakataong yun ay hindi na pumalag si Luis. Ngumisi siya at inamin ang katotohanan. Siya nga mismo ang mangkukulam na aswang na kamuntik pumatay kay Benjamin. Matagal na daw niya yung pinagplanuhan dahil nararamdaman niyang nagmamahalan pa rin sila ni Helena. Isa pa ay kamuntik na siyang mapuruhan ni Benjamin noon. Mabuti na lang at mabilis siyang nakailag. Hindi siya nagdahilan at ipinagtapat niyang siya rin ng malaking itim na asong sumugod sa amin. Planado niyang lahat bago pa niya hikayatin si Edgar na bumalik sa taniman para makapagtrabaho. Kahit ang panliligaw sa akin ay planado din. Gusto niya akong yang gawin para parusahan ako sa ginawa kong paghampas sa kanya noong makaengkwentro namin siya bilang malaking aso. Parang nadurog ang puso ko at napalitan yun ng galit. Ginamit lang pala niya ako para makapaghiganti. Nag-umpisa kaming magkagulo. Lumabas siya sa kubo at nagbagong anyo bilang aswang. Nagsisigaw si Sarah at humingi ng tulong kaya lumabas ng bahay ang mag-anak ni Tio Elias. Naglabas ng mga sandata sina Gio, Benjamin at Rodolfo, maging si Edgar. Tumakbo kami sa may puno ng kalamansi. Sumugod si Luis. Anyo ng pagiging mabangis na aswang. Kamuntik niyang makalmot si Benjamin. Sumalida si Gio at sinaksak siya sa may likuran. Umangil ito at biglang humarap. Nadaplisan sa braso ang kapinsan ko. Nagpaputok ng shotgun si Tio Elias kaya nagdumaling kumaripas ng takbo ang aswang pero tinamaan ito sa binti, maging sa tigkabilang tagiliran. Sumuot pa siya sa isa pang puno ng kalamansi kung saan namin siya hinabol. Medyo madilim na sa gawing lugar pero laking gulat na naman namin na naglaho siyang parang bula. Hinanap pa namin siya sa bawat sulok pero talagang hindi na siya matagpuan. Pinili na lamang naming bumalik sa aming mga tahanan. Makitulog na muna si Edgar sa kubo ni Benjamin at hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Ginamot naman namin ni Tio Elias ang mga daplis ni Gio. Kailangan pa rin naming magdoble ingat at baka nasa tabi-tabi lamang si Luis. Naghahanap ng tiyempo para makaganti. Halos hindi makatulog sa magdamag. Naging alerto kami kahit nasa kwarto at nakahiga sa kama. Kinabukasan ay lumabas muna kami ni Gio kasama si Tio Elias sa labas ng taniman ng kalamansi at nakibalita sa labas. May nakita kaming pinagkakaguluhan sa di kalayuan. Nagtungo kami at inalamang sanhi ng komosyon. Nangilabot kami sa aming nakita. Natagpuan namin ang nakahandusay na malamig na bangkay ni Luis. Natuyo na ang mga dugo nito sa buong katawan. May tama ito ng bala sa binti, maging sa tagiliran. Malaki din ang mga saksak nito sa likuran. Mukhang napuruhan nga ito ni Tio Elias sa nagdaang gabi at hindi na rin nakayanan ng mga natamong saksak. Sa puntong yun ay nawala ang mga agam-agam namin. Sa wakas ay napatay na ang aswang. Bumalik kami sa taniman ng kalamansi at kaagad naming ibinalita sa mga kasamahan namin ang nangyari. Nagbunyi silang lahat matapos na malamang namatay na si Luis. Wala nang makakapagtangka sa aming mga buhay at magkakaroon na rin ng katahimikan sa loob ng taniman ng kalamansi. Hindi nga nagtagal ay lumipas ang ilang buwan ay namulaklak ang mga puno ng kalamansi. Dumami ang mga bunga at marami kaming nahanap na mga mamimili nito sa bayan. Humigit kumulang nasa 800,000 piso ang napagbentahan nito. Malaking halaga yun ng pera noong mga panahong yun. Pinarte-parte ni Tio Elias ang pera bilang pasahod sa aming mga trabahador, gayon din sa mga katiwala. Lumago pa ang taniman ng kalamansi. Naging 10 kaming trabahador hanggang sa dumating ang araw na maging 30 mahigit na kaming nagtatrabaho sa taniman.
na numbalik ang pag-iibigan ni na Benjamin at Helena. Matapos makagraduate sa kolehiyo at magkaroon ng trabaho si Elena, ay naging magkasintahan sila ni Benjamin at kinalaunan ay nagpakasal silang dalawa. Hindi ko naman sukat akalain na magiging kasintahan ko si Rodolfo. Marahil ay kami ang naging magkapalaran noong mga panahong tumatagal na ang aming pagkakaibigan. Samantalang si Gio naman ay mayroong napusuang trabahador din sa taniman. Dayo siya mula sa probinsya ng Estrella at nakipagsapalaran sa Santo Marino para magkaroon ng magandang buhay. Carlota ang kanyang pangalan at kita ko naman na mahal niya si Gio. Mabait at marunong din siyang makisama sa aming lahat. Kaya naman botong-boto kami sa kanya. Pero hindi nagtagal ay napansin ko na may tinatagong kalandian sa katawan si Carlota. Panay ang pagbibigay niya ng motibo sa ibang mga trabahador at dumating pa sa punto na nagsuot siya ng sexing damit. At kamuntik pa niyang akitin si Rodolfo. Bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Alam ko na masasaktan lamang si Gio sa piling niya kapag naging magkasintahan na sila. Kaya simula noon ay pinapaiwas ko na si Gio kay Carlota dahil maharot at hindi mapagkakatiwala ang babae. Pinagsisimulan na yon ng aming away. Nagtataka pa ako kung bakit kahit anong sabihin ko sa kanya o sabihin ng iba naming katrabahong trabahador ukol sa napapansin nilang kakatihan ni Carlota ay hindi nakikinig si Gio. Inisip ko pa noon na baka ginagayuman na siya ni Carlota, kaya palagi niya itong pinapanigan at mas pinaniniwalaan. Pansin ko na ito na rin ang bukang bibig niya sa araw-araw. Nakakasawang pakinggan. Nakikita ko din na nagmumukhang sunod-sunuran si Gio sa mga kagustuhan nito, kahit mali na ang ginagawa ng kapinsan ko. Gusto na namin gumawa ng aksyon ni Sara at Rodolfo. Kaso dumating ang isang araw na nahuli naming naghahalikan sina Carlota at Edgar. At dahil doon ay nasaksihan ni Gio ang kanilang kataksilan. Kinumprontahan ni Gio si Edgar at walang habas na pinagsusuntok. Nagkagulo at inawat sila ni Rodolfo. Nagpaliwanag si Edgar kay Gio na inakit lamang siya ni Carlota at hindi talaga niya sinasadya ang mga nangyari. Kaya lang ay umalma si Carlota. Ipinagdiinan niya na matagal nang may pagnanasa sa kanya si Edgar at nagawa pa siyang takutin nito na kung hindi papayag sa gusto ay mapipilitan itong saktan si Gio. Malaki ang tiwala namin nila Sara at Rodolfo na hindi yun magagawa ni Edgar. Mayroon na siyang mga naging kasintahan noong una pero wala namang nangyaring kasamaan ng pag-uugali o manipulasyon na ipinakita si Edgar. Mataas ang respeto niya sa mga babae at hindi niya kayang sulutin ang sino mang nobya ng kanyang mga kaibigan. Sumabat ako sa usapan at sinabi ko na wala yung katotohanan. Nag-iimbento lang ng kwento si Carlota para sirain ang pagkakaibigan ni na Edgar at Gio. Kaya lang ay minura ako ni Gio at nagawa pa talaga niyang ipagtanggol si Carlota sa harap naming lahat. Pagkatapos ay niyaya na niya itong ihatid sa bahay nito palabas ng taniman. Nanggigigil ako sa sobrang himutok at tampong nararamdaman. Pinakalma naman ako ni na Rodolfo, Sara at Edgar. Humingi naman kami ng paumanhin sa mga trabahador na nakasaksi sa kaguluhan. Maya-maya ay nagpaalam na ako sa kanilang lahat at bumalik sa bahay. Inabutan ko sa may sala ang pamilya ni Tio Elias at nabanggit ko sa kanila ang nangyari. Kahit sila ay naaalarma din sa mga kinikilos ni Gio. At mukhang ikakapahamak pa niya ang panliligaw kay Carlota. Kaya naisip ni Tio Elias na ipagamot si Gio sa isang albularyo. Dahil malakas din ang kutob niya na ginagayuma ito ni Carlota. Medyo lumalim na ang gabi, kaya naman dumiretso na ako sa silid para magpahinga. Hindi ko na namalayan kung umuwi si Gio dahil mahimbing ang aking pagkakatulog. Kinaumagahan natagpuan ko si Gio at umuwi naman pala siya sa bahay. Kaso hindi siya masyadong nagsasalita at hindi niya ako pinapansin, na para bang masama pa rin ang loob niya sa akin. Nagulantang kaming lahat na pagkatapos naming makakain ng almusal, ay biglang dumaing si Gio na sumisikip ang dibdib niya at sumasakit ang ulo. Maya-maya ay bumagsak siya sa sahig at sinabing hindi siya makahinga. Namumutla ang kanyang buong katawan.
Pinagtulungan siyang buhatin ni na Tio Elias at si Bastian sa upuan at pagkatapos ay naghanda sa paglabas ng bahay si Tio Elias para sunduin ang manggagamot na si Mang Regalado gamit ang kanyang truck. Sumama ako sa kanya at dali-dali kaming umalis. Pasalamat na lang kami at inabutan namin siyang nag-aalmusal sa kanyang bahay. Humihingal pa kaming magtiyo pagkarating namin kaya nagpahinga kami ng ilang minuto bago sinabi ang aming pakay. Hindi na nagaksaya ng oras ang manggagamot. Niligpit muna niya ang mga pinagkainan sa kaiginayakang mga gamit sa panggagamot. Pagkatapos ay sumama siya sa amin. Pinabilis ni Tio Elias ang pagpapaandar. Kinabahan ako at pakiramdam ko ay lilipad at maaaksidente kami ng mga oras na yon. Pero hindi talaga ako mapalagay hanggat nanganganib ang buhay ng kapinsan ko. Pagkadating namin sa taniman ay dumiretso kami sa loob ng bahay. Naabutan namin si Gio na nakahawak sa kanyang dibdib. Nakangiwi at pinapawisan ng malalamig habang namumuti ang mga labi. Inilabas ng manggagamot ang mga dala niyang kagamitan. Pinahiran niya ng kakaibang langis ang katawan ni Gio. Pagkatapos ay dinasalan. Medyo hindi na kumikirot ang kanyang dibdib at mayroong katas mula sa botelya na ipinainom ang manggagamot pagkatapos niyang madasalan. Napasigaw ng ubod lakas si Gio na tila nasakta ng buong katawan. Pagkatapos na maubos ang katas na ipinainom sa kanya, naliligo na siya sa pawis at talagang namimilipit sa sobrang sakit. Maya-maya ay bigla siyang napapikit at hindi na gumalaw. Nag-alala ako at namilog ang mga mata. Tinanong ni Tio Elias kay Mang Regalado kung anong nangyari kay Gio. Bakit hindi na ito gumagalaw? Tumingin ang manggagamot at sinabing malakas ang kapangyarihan ng taong kumukontrol sa kanya. Kailangang mapaglabanan ni Gio ang itim na mahika para mabuhay siya. Bumubulong na ako ng panalangin noon habang umiiyak. Si Tio Elias naman ay panayang pakiusap kay Gio na lumaban at umiiyak na din sa isang tabi si Tia Rebecca, Helena at si Bastian. Makalipas ang ilang minuto ay nagdilat ng mga mata si Gio at huminga ng malalim. Medyo maputla pa ang kanyang mga labi pero kita ko sa mga mata niya ang nanghihina pa siya. Natuwa kaming mag-anak at lumapit sa kanya. Tinanong siya ni Mang Regalado kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Sa mahinang boses ay tumugon siya na kahit paano ay bumuti ang kanyang kalagayan kaso medyo nahihilo pa siya at nanghihina. Hinarap kami ni Mang Regalado at sinabing kinulam at ginayuma si Gio kaya kamuntik na itong mamatay. Posibleng sa pagkain inihalo ang gayuma at nakilala niya ang gumawa nito. Isang babaeng malapit sa puso niya na may karunungan sa itim na mahika. Ang pakay nito ay makapaghiganti, hindi lamang sa kanya, kung hindi sa lahat ng mga taong malalapit kay Gio sa taniman ng kalamansi. Nagkatinginan kaming mag-anak at naibulalas ko ang pangalan ni Carlota. Sumang-ayon sa akin si Mang Regalado. Tama nga ang aking hinala pero nagtanong ako kung bakit ganoon katindi ang galit nito at pati si Gio ay idadamay niya. Napangiti si Mang Regalado at sinabi niyang wala daw pala kaming ideya kung saang pamilya nagmula si Carlota. Tinanggap pala ito ni Tio Elias sa taniman ng kalamansi na hindi inaalam ang totoong kasaysayan ng pamilya nito at basta na lang naniwala sa mga kasinungalingan ng dalaga. Hindi naman siya lubos maunawaan kaya pinakiusapan namin siya na direktang ipaliwanag sa amin kung anong ibig niyang sabihin. Walang paligoy-ligoy niyang ipinagtapat sa amin na bunsong kapatid ni Luis si Carlota at kaya ito napadpad sa Santo Marino ay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Marami na siyang narinig na kwento sa ilang residenteng nakakilala dito na bukod sa pagiging mangkukulam, ay isa rin itong aswang at bumibiktima ng mga kabinataang nasusumpungan at inaakit niya. Sa pagkakataong yun ay kinilabutan ako. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Suhestyon ni Mang Regalado na kung patuloy pa rin ang pagtatrabaho sa taniman ng kalamansi ni Carlota, ay paalisin na siya ni Tio Elias at baka maubos ang mga tauhan dito at maging mitsapa ng kamatayan naming lahat. Pumayag si Tio Elias. Naisip niyang magandang ideya yon
Nakipagtulungan naman si Mang Regalado. Umusal siya ng orasyon upang mabakuran ang buong bahay. Lumabas din siya sa taniman at nilakad niya ang kahabaan ng lupain upang mabakuran at maprotektahan laban sa aswang. Inabot siya ng halos 1 oras at pagkatapos ay pinagpahinga namin siya at pinainom ng tubig. Makaraan ng ilang minuto ay napansin ko si Carlota na kausap si Mang Sergio sa may gate. Balak sanang papasukin ni Mang Sergio nang biglang sumigaw at mag-utos si Tio Elias na huwag papasukin si Carlota sa loob ng taniman. Dali-dali kaming nagtungo sa gate habang inaalalayan ko sa paglalakad si Gio. Kasama din namin si Mang Regalado. Nagtungo kami sa may bandang gate. Kinausap ng masinsinan ni Tio Elias si Carlota lalo na sa ginawa nitong kaguluhan sa nagdaang gabi. Panayang pagtanggi ni Carlota para lang magbuka siyang inosente. Kaso pagkakita niya sa manggagamot ay nag-iba ang timpla ng kanyang muka. Sinabi ko sa kanya na wag na siyang magkunwari dahil alam na naming ginayuman niya si Gio at isa siyang aswang. Ngumiti si Carlota at sinabi niyang alam na daw pala namin ang kanyang lihim kaya wala na siyang dapat itago. Galit na galit siya sa mga taong pumatay kay Luis. Inakala niya na si Gio ang nakapatay dito kaya tinangka niya itong paibigin, gayumahin at kulamin. Pero napag-alaman niyang si Tio Elias pala ang totoong nakapatay kay Luis. Balak pa sana niyang gawing miserable ang buhay namin pero gumawa na daw pala kami ng paraan para makalaban sa kanya. Sa pagkakataong yun ay sumabat sa usapan si Gio. Hindi niya akalaing lolokohin siya ni Carlota. Wala na daw siyang nararamdaman para dito. Kumalakak lang si Carlota. Wala daw siyang pakialam dahil palabas lamang niya ang lahat. Maya-maya ay nagsalita si Mang Regalado. Hindi na daw makakapasok si Carlota sa taniman ng kalamansi dahil pinakuran na niya ito ng proteksyon laban sa kapangyarihan nito. Dumukot sa bulsa si Tio Elias at kinuha niya ang isang mahaba at makapal na sobre. Yun pala ang huling sweldo ni Carlota. Ibinigay niya ito kay Carlota pero hindi niya yun tinanggap. Walang saysayang pera bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Binantaan pa niya kami na darating ang araw na pagsisisihan namin ng lahat. Babalikan daw niya kami at uubusin ang lahi namin. Partikular ang mga trabahador na nanakit kay Luis. Pagkatapos niyang magsalita ay walang anu-anong umalis siya at naglaho sa aming harapan. Nakahinga kami ng maluwag. Matapos ang pangyayaring yun ay bumalik sa katiwasayan ng buhay ni Gio. Nagkasundo na rin silang dalawa ni Edgar. Wala na ring aswang at mangkukulam na gumagambala sa mga buhay namin. At lalo pang gumanda ang negosyo sa taniman ng kalamansi. Isang araw ay naisipan na naming magkakamag-anak na bumisita sa probinsya para makasama ang pamilya ni Tia Anding. Masayang-masaya kami ni Gio dahil makikita naming muli si Tia Anding sa matagal na pamamalagi namin sa Santo Marino. Gumayak kami pati ang pamilya ni Tio Elias. Balak din sumama ni Sara, Rodolfo at Benjamin. Kaya lang hindi namin sigurado ni Gio kung magkakasya pa sila sa bahay ni Tia Anding. Pero gusto rin namin silang isama doon para naman makapag-relax at makapagbakasyon. Samantalang nagpaiwan naman sa taniman sina Edgar, Mang Sergio at Aling Lydia sapagkat maraming gawain sa araw-araw. Araw ng Sabado ay bumiyahe kaming lahat. May mga dala din kaming pasalubong. Sabik na sabik kaming lahat. Malayo ang biyahe at talaga namang kita ko sa mga kamag-anak at kaibigan namin ang antok at pagod. Hindi sila sanay sa ganitong biyahe. Halos magtatakip silim noong makarating kami sa probinsya. Kumatok kami sa pinto at eksaktong si Eliza ang nagbukas ng pinto. Halos hindi namin siya makilala at dalagang-dalaga na siya. Kaakit-akit at maganda ang hubog ng katawan. Pinapasok niya kami sa loob at inabutan naming kumakain sa hapagkainan si Tia Anding. Tumigil siya sa pagsubo ng pagkain at bigla siyang napasigaw sa sobrang saya at pagkagulat. Pagkakita niya sa aming lahat, lumapit siya at niyakap kami ng mahigpit ni Gio. Kumagulgul pa siya sa pag-iyak habang pinagmumura kaming dalawa. Natatawa ako sa inaasal ni Tia Anding.
Para siyang batang iniwanan ng magulang na biglang binisita sa matagal na panahon. Pero kahit kami ay namiss din siya pati si Eliza. Sinapok pa niya kami sa ulo ni Gio at kung bakit daw hindi kami sumulat sa telegrama na bigla na lang kaming uuwi. Nakapaghanda daw sana silang Eliza ng maiuulam namin. Nabanggit namin na ideya ni Tio Elias na umuwi kasama ang kanyang pamilya kaya biglaan ang aming pagbabakasyon. Lumapit si Tio Elias at Tia Rebecca sa kayumakap kay Tia Anding. Nagmano naman sina Helena at Sebastian. Pinakilala namin ni Gio sina Sara, Rodolfo at Benjamin kina Tia Anding at Eliza. Pinaupo na muna ni Tia Anding sa mahabang lamesa ang mag-anak ni Tio Elias, pati ang mga kaibigan namin. Pagkatapos ay naghanda sila ni Eliza ng makakain. Tumulong na kami ni Gio at mabuti na lang mayroon pa palang refrigerator si Tia Anding. May natitira pang mataba at mahabang isda na pinutol-putol namin at pinarito pagkatapos ay sinigang naman ang kalahati nito. Pinagkasya namin yun para sa mga bisita. Mabuti na lang at nagkasya ang ulam sa kanilang lahat. Masaya kaming nagkwentuhan at naghalakakan kaso ay hindi mapigilang mangilabot nila Tia Anding at Eliza sa mga napagdaanan namin sa mga aswang na mangkukulam. Pero nabanggit nila sa amin na mayroon din palang mga aswang na matatagpuan sa may gawing bundok at halos may ilang buwan na ang mga itong namiminsala sa probinsya. Kaya pala hindi na sila nagpapaabot ng gabi sa palengke ni Eliza sa pagtitinda at talagang nag-iingat sila lalo pat dalawa lang sila sa bahay. Naisip namin ni Gio na magbakasyon na muna ng isang buwan sa probinsya para mabantayan sina Eliza at Tia Anding. Umayag naman si Tio Elias kaya lang ay mauuna silang umalis kasama ang mga kaibigan namin dahil maraming trabaho sa taniman at baka abutin lang sila ng 1 hanggang 2 linggo sa probinsya. Wala namang problema. Pabor pa nga kina Tia Anding at Eliza. Mahabang panahon na rin ang ilang linggong pagbabakasyon at masaya sila na makakasama ang kamag-anak namin. Malalim na ang gabi bago pa kami magdesisyong maglatag na ng banig sa may sala. Matagal-tagal na nagkwentuhan ng magkapatid na Tia Anding at Tio Elias, pati si Tia Rebecca at mga kapinsan namin. Halatang namiss talaga ang isa't isa. Mayroon pang natitirang bakanting kwarto at doon na nagpahinga ang mag-asawang Tio Elias at Tia Rebecca. Samantalang nagtabi-tabi naman sa banig sa sala sina Helena, Sebastian, Sara, Benjamin at Rodolfo. Mas gusto pa nilang magkakasama. Kinabukasan naisipan naming mamasyal ng mga kaibigan naming trabahador. Hindi sa amin sumama si Eliza at katuwang siya sa bahay ni Tia Anding. Naiwan din sa bahay sina Tio Elias at Tia Rebecca. Hindi pa pala tapos ang kanilang kwentuhan. Pagkatapos naming makakain ng tanghalian ay medyo banayad ang sikat ng araw. Ay gumala kami sa probinsya. Nagawa naming magtungo sa bukid at tabing dagat at maging sa paanan ng bundok. Pero hindi kami nagtangkang pumunta sa itaas ng bundok sa takot na baka makainkwentro kami ng mga napapabalitang mga aswang. Pasado 5:00 ay nakita naming medyo malapit na lumubog ang araw sa kalangitan. Nagtaka kami at maagap pala noong gumabi sa probinsya. Marahil ay epekto na rin na buwan noon nang malapit ng magtag-ulan. Papauwi na kami sa bahay at napadaan kami sa may kakahuyan nang bigla kaming may nakasalubong na 3 lalaking mga nakasalakot. Umati kami pero hindi nila kami pinansin. Mga nakatukod sila at dire-diretso lamang sa paglalakad. Napalingon kaming magkakasama sa dinaanan nila at laking gulat namin na bigla na lang silang naglaho. Nakaramdam ako ng takot. Pakiramdam ko ay naulit ang nangyari noong makakita ako ng gwapong lalaki sa may tabi ng puno ng kalamansi na bigla na lang naglahong parang bula. Napatigil kami sa paglalakad. Luminga-linga kami sa paligid hanggang sa may naulinigan kaming umaangil sa di kalayuan. Naalarma kami at naglabas ng mga itak ang kasamahan kong mga lalaki. Samantalang kami ni Sara ay naglabas ng mga baong kalamansi. Maya-maya pa ay may lumitaw na 3 mababangis at naglalakihang mga aso na nagbabaga ang mga mata. Matutulis ang mga pangil at tumutulo ang mga laway. Isa-isa silang sumugod
Nakadampot si Sarah ng sibat at yun ang ginawa niyang pananggalang sa malaking aso. Sinakmal ng aso ang sibat pagkatapos ay binali yun. Ipiniga ko ang kalamansi at tumalsik ang katas nito sa katawan ng aso. Bahagyang nasunog ang balat nito. Samantalang pinaghahataw naman ng saksak ni Rodolfo, Benjamin at Gio ang dalawang nakasagupa nilang malalaking aso. Tumalsik ang mga dugo nito sa lupa hanggang sa bumulagta at manghina ang mga ito. Hindi naman namin tinigilan ni Sarah ang pagpiga ng mga kalamansi at tuluyang nalagutan ng hininga ang nasunog na aso. Lumubog na doon ang araw at nagpakita na ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Unti-unting nagbagong anyo ang mga aswang bilang ang tatlong palalakihang may suot na salakot sa ulo. Hindi na kami nagtagal sa kakahuyan at baka makaengkwentro pa kami ng iba pang mga aswang. Kaya nagmamadali kaming naglakad palabas sa kakahuyan. Tinumbok namin ang malawak na daan at noong may natanaw kaming jeep, ay kumaripas kami ng takbo para mahabol ito. Sa awa ng Diyos ay nakasakay kami sa jeep. Pagka-uwi namin sa bahay ay talagang lagpas-lagpas ang sermon sa amin. Hindi rin namin akalaing ganoon ang mangyayari, pero natapos na ang lahat. Ang kagandahan lang ay nakahanda kami sa panganib at walang masamang nangyari sa bawat isa sa amin. Sa mga sumunod na araw ay nagpiknik na kaming buong mag-anak sa mga ligtas na lugar pasyalan. Mas na-enjoy pa namin ang magkakasama. May pagkakataon na nagiinuman kami, pero hindi naman nagpapakalasing na inaabot ng gabi. Tamang kwentuhan, kaunting alak at pulutan ang inihahanda namin. Mas lalo pang naging malalapit kaming magpipinsan sa isa't isa. Nakita namin na tumibay pa ang samahan ni Tia Anding at Tio Elias bilang magkapatid. Natapos ang 2 linggo at wala na kaming nakalabang aswang sa probinsya. Nagpaalam na muna ang mag-anak ni Tio Elias pati ang mga kaibigan at nobyo ko. Pero nangako si Tio Elias kay Tia Anding na magbabakasyon ulit sa probinsya para magkasama-sama ulit ang aming mga pamilya. Masaya silang nagpaalam sa amin. Naiwan naman kami ni Gio sa probinsya at tinulungan na muna naming makapaghanap buhay si Tia Anding sa loob ng 1 buwan bago kami bumalik sa taniman ng kalamansi. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong sariling pamilya. Kami rin ni Rodolfo ang nagkatuluyan, samantalang si Gio ay nakapangasawa ng taga Santo Marino. Patay na si Tia Anding at kasakasama ko si Eliza sa aming tahanan. Ipinamana naman ni Tio Elias kina Helena at Sebastian ang pamamahala sa taniman ng kalamansi. Napangasawa ni Helena si Benjamin at lumagay na din sa tahimik si Sebastian. Parehas na silang mayroong maayos na permanenteng trabaho bukod sa taniman ng kalamansi. Hindi man naging madali ang aming kabataan ni Gio. Masasabi ko na makulay ang naging pakikipagsapalaran namin sa Santo Marino. Naging inspirasyon ng lugar na yon para mapupunta kami sa maayos na landas at doon namin nakilala ang aming mga kabiyak. Marami din kaming mga aral na natutunan. Gayon din ang mga kaalaman ukol sa mga aswang na mangkukulam. Dito po nagtatapos ang kwento at sana'y nagsilbing inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Clarissa. May mga nilalang na sadyang mapanlinlang at mapanakit.